Hi class, ako ang inyong Ma'am Shi Eames at ngayon na ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-factor ng quadratic trinomial na nasa ganitong form, x squared plus bx plus c. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang quadratic trinomial. So, ang quadratic trinomial is a polynomial with a degree of 2 at merong tatlong term. So, ito yung mga example natin ng quadratic trinomial. So, sa lesson natin ngayon, ang ipa-factor natin ay yung ganitong klase ng trinomial. Yung first term niya ay walang katabing number. So, mamaya makakarinig din kayo ng middle term at saka ng last term. So, dapat familiar kayo sa mga term ng ating trinomial. So, to mag-factor ng ating trinomial na nasa ganitong form, x squared plus bx plus c, gagamit tayo ng TAE method. Ano yung TAE method? Yun yung ating trial and error. Na kung ready na kayo, magsimula na tayo i-factor ito. So, x squared minus 7x plus 10. Now, ang first step na ating gagawin ay tingnan kung may common factor. So, bago kayo mag-factor bago kayo gumamit ng kahit anong klase ng factoring, lagi nyo titingnan kung may common factor. Na dito sa ating given ay wala namang common factor, so pumunta na tayo sa next step. Magsulat ng dalawang parenthesis for binomial. Now, bakit for binomial? Dahil kapag nagpa-factor kayo ng trinomial, laging dalawang binomial ang sagot. So, maglagay na tayo ng dalawang parenthesis. Kung ano yung variable na ginamit sa ating given, yun yung ilalagay natin sa first term ng bawat binomial natin. Na pagkatapos dyan, pumunta na kayo sa step number 3. List the factor of the last term. Ano ba yung last term natin? Ang last term natin ay 10. So, ilista natin ang mga factor ni 10. So, dalawang number na kapag pinag-multiply, 10 ang sagot. So, meron tayong dalawa. 10 and 1, tsaka 2 and 5. Pag nalista na natin ang factor na ating last term, pumunta na tayo sa step number 4. Pumili ng tamang factor. So, alin dito sa dalawa ang tamang factor? Now, para malaman natin kung ano ang tamang factor, titingnan nyo to. Ang hahanapin nyo ay yung factor ni 10 na kapag pinag-add, 7 ang sagot. Na bakit pinag-add? Kung ano ang operation ng last term nyo, yun yung magiging batayan natin. So, dahil ang operation ng last term nyo ay addition, ang hahanapin yung factor ay yung kapag pinag-add. Na kung yan naman ay subtraction, so ang hahanapin nyo ay yung factor na kapag pinag-minus. Nagets nyo ba? Okay. Now, dahil ito ay addition, ang hanapin natin ay factor ni 10 na kapag pinag-add, 7 ang sagot. So, dito sa dalawa, ang factor na kapag pinag-add ay 7, ay 2 and 5. So, yun yung ating tamang factor. So, pag nakuha na natin yung tamang factor, ilalagay na natin siya dito sa magkabilang binomial natin. Okay. Pag nailagay nyo na, ang kulang na lang natin dyan ay yung sign. Now, para malaman ang sign, titingnan nyo yung inyong last term. Dahil ang last term ang magsasabi kung parehas ba ang magiging sign ng ating binomial o magkaiba. So, pag positive ang last term nyo, ibig sabihin parehas ang sign nila. Pwedeng parehas na positive o parehas na negative. Now, pag negative ang sign ng last term, ibig sabihin magkaiba, isang positive, isang negative. Now, ano ba ang sign ng ating last term? So, ang sign ng ating last term ay positive. Ibig sabihin, parehas ang sign ng ating binomial. Now, parehas na ano? Parehas na positive ba o parehas na negative? Para malaman, titingnan nyo yung middle term dahil ang middle term ang magsasabi kung ano ang sign na susundin.
So, ang sign ng middle term natin dito ay negative. So, ibig sabihin, ang magiging sign ng dalawang binomial nyo ay parehas na negative. Okay, tapos pag nakuha nyo na yung sign, yan na yung sagot. Nagets nyo ba? Okay, now, itry pa natin dito. So, itry natin i-factor si m squared plus 3m minus 18. So, again, tingnan natin kung may common factor. So, dahil walang common factor, pumunta na tayo sa next step. Magsulat ng dalawang parentheses for binomial. At ilagay yung given na variable natin. So, dito sa ating given, ang variable natin ay m. Now, isunod na natin ang step number 3. Maglista ng mga factor ng ating last term. Ang last term natin dito ay si 18. So, ang mga factor ni 18 ay 18 and 1, 9 and 2, at saka 3 and 6. Na pag nalista na natin, pumunta na tayo sa next step. Piliin ang tamang factor. Now, para malaman kung ano ang tamang factor, ang pipiliin nyo ay yung factor ni 18 na kapag minus, 3 ang sagot. Now, alin dito yung factor ni 18 na kapag pinag-minus nyo, 3 ang sagot. So, yun yung 6 and 3. So, pag napili nyo na, ilalagay na natin sa ating binomial. So, pwedeng magkabaliktad yan. Pwedeng unahin nyo si 3 kay 6 o kaya 6 and 3. So, walang diferensya kahit sino o ano ang unahin nyo. Okay? Now, pag na-lista na natin yan, pumunta na tayo sa sign. So, again, ang last term natin, ang sasabihin niya lang ay kung magiging parehas ba ang sign o magkaiba. So, dahil ang sign ay negative, ibig sabihin, magkaiba ang magiging sign ng ating binomial. Now, kanina mapupunta si plus at kanina mapupunta si minus. Titingnan natin yung sign ng middle term. So, dahil ang sign ng middle term ay positive, laging napupunta ang sign ng middle term sa pinakamalaki. Ulitin ko ha, kung ano ang sign ng middle term, napupunta yan sa pinakamalaki. Okay, so dahil dito sa ating factor, ang pinakamalaki ay si 6. So, magiging positive natin ay si 6 at magiging negative naman si 3. Nagets nyo ba? Okay. Now, itry pa natin ang isa pa. Dito naman. So, ito naman yung ating given ngayon. So, again, bago tayo mag-factor, titingnan muna natin kung siya ay may common factor. So, sa given natin na to, sila ay may common factor. Si 3y squared plus 9y plus 6 ay pare-parehas na divisible sa 3. So, ang common factor natin ay 3. So, sa variable, wala naman silang common factor. So, ang ipa-factor out lang natin ay si 3. Now, para makuha ang nasa loob ng parentheses, ay di-divide lang natin yung ating given dito sa pinactor out natin. So, 3y squared divided by 3. Ang sagot natin dyan ay y squared. And then, next term na tayo, positive 9y divided by 3. That will give us 3y. And then, positive 6 divided by 3. Ang sagot natin dyan ay positive 2. Now, titingnan nyo naman kung pwede pang ma-factor yung nasa loob ng ating parentheses. So, para malaman, tatanungin nyo lang yung sarili nyo kung si 2 ay may factor na kapag pinag-add, 3 ang sagot. So, may factor ba si 2 na kapag pinag-add, 3 ang sagot? Yes.
Dahil ang factor ni 2 ay 2 and 1. And then 2 plus 1 is 3. So, dahil may factor si 2 na kapag pinag-add ay 3, ibig sabihin, pwede pa yung ma-factor. Kaya ilalagay na natin yung ating dalawang parentheses and then yung variable natin na y at yung factor ni 2 na 2 and 1. Okay. Pag nakuha na natin yan, isunod na natin yung sign. So, titingnan natin yung sign ng last term. Dahil ang last term natin ay positive, ibig sabihin, ang sign ng dalawang ito ay parehas. Parehas na ano? Titingnan niyo yung middle term. Dahil yan ay positive, ibig sabihin, ang sign ng dalawa ay parehas na positive. Okay? Pero hindi pa yan yung sagot dahil kailangan nyo pang ilagay yung finactor out nyo kanina na 3. Dito, italagay nyo lang sa tabi nila. Okay, tapos yan na yung sagot. Okay ba? Now, mag-try pa tayo ng isa pa. So, try naman natin i-factor si b squared plus 3b minus 12. So, ito ay walang common factor. Kaya, isulat na natin yung dalawang parentheses. And then, yung ating variable. So, i-check na natin. So, ilista na natin yung factor ni 12. So, si 12 ay may factor na 12 and 1, 3 and 4, at saka 2 and 6. Na may factor ba si 12? Na kapag pinag-minus ay 3. 12 minus 1 is 11. 4 minus 3 is 1. And then 6 minus 2 ay 4. So, dahil walang factor si 12 na kapag pinag-minus ay 3, ibig sabihin, ang polynomial na to ay hindi na mapafactor. So, pag hindi na siya mapafactor, ibig sabihin, siya ay prime. Nakuha ba? Okay. So, next na tayo. Okay, i-factor natin si x squared minus x minus 6. So, again, ilagay na natin yung dalawang parentheses natin at yung ating variable. And then, ilista ang mga factor ni 6, 6 and 1, at saka 3 and 2. So, ang pipiliin yung factor ni 6 ay yung kapag pinag-minus ay x ba? Hindi. Kapag variable lang siya, automatic may katabi na yan na 1. So, ang hinahanap natin ay yung factor ni 6 na kapag pinag-minus, 1 ang sagot. Okay? So, dito sa ating mga factor, ang tamang factor natin ay si 3 and 2. So, ilalagay na natin si 3 and 2 dito. And then, insunod na natin yung sign. Dahil ang last term natin ay negative, ibig sabihin, magkaiba ang magiging sign ng ating binomial. Now, kanina mapupunta ang sign ng middle term? Yes, sa pinakamalaki. So, ibig sabihin, ang negative natin ay si 3 at ang positive natin ay si 2. Tapos, yan na yung ating sagot. Okay? Naku, naiintindihan nyo na yan. So, pumunta na tayo dito. So, kayo naman ang sasagot. So, kunin nyo na yung notebook nyo at inyong ballpen. So, again, magbibigay ako ng ipa-factor nyo and then kung hindi pa kayo tapos mag-solve, i-post nyo na lang ang video na to. Okay? So, ready na? Okay. So, i-try nyo namang i-factor to. X squared plus 11x minus 12. Okay. Time's up. So, ang answer natin dyan ay okay, next. Try nyo naman ito.
p squared minus 11p plus 18. Okay na? So, ang answer natin dyan ay ito. Tumama ba kayo? Okay. Sana tumama kayo. Alright. So, yan na nagtatapos ang ating lesson. So, again, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Paalam!